Welcome to iScope again. Paano kung malaman mo na ang Noah's Ark ay nasa Pilipinas pala? Pupunta ka ba? Kakagulat, no? Alam nating lahat ang kwento ni Noah at ang kanyang Ark, isang napakalaking barko na ginawa para iligtas ang tao at mga hayop mula sa isang napakalaking baha sa mundo. Isang kwentong paulit-ulit nating naririnig pero bihira nating pag-isipan ng malalim. Paano kung hindi lang ito simpleng alamat? At mas mahalaga, paano kung mali ang direksyon ng paghahanap ng mga tao? Sa loob ng libu-libong taon, nakatuon ang pansin sa iisang lugar. Pero paano kung ang sagot ay nasa ibang bahagi ng mundo? Isang lugar na hindi inaasahan ng karamihan. Karaniwang sinasabi na ang Ark ay napunta sa Mount Ararat. Pero kung susuriin, ang binanggit sa sinaunang teksto ay hindi eksaktong bundok, kundi isang rehiyon lamang. Ibig sabihin, malawak ang posibilidad kung saan talaga ito tumigil. Sa kabila ng maraming ekspedisyon at pagsasaliksik, wala pa ring matibay na ebidensya na nagpapatunay na naroon nga ito. Kaya natural lang na itanong, paano kung mali ang lugar na matagal na nating pinaniniwalaan? Paano kung ang Ark ay naanod pa sa mas malayong lokasyon dahil sa lakas ng baha? Ngayon, tingnan natin ang Pilipinas, isang bansang binubuo ng libu-libong isla at napapalibutan ng karagatan. Kung may isang bagay na aanurin ng napakalakas na baha, malaki ang tsansang mapunta ito sa isang lugar na puro tubig ang nakapaligid. Hindi lang yun, ang Pilipinas ay kilala rin sa matitinding bagyo at pagbaha. Para bang likas na bahagi ito ng kapaligiran. Pero ang mas nakakagulat, may mga sinaunang kwento rin dito tungkol sa isang malaking baha na halos lumunod sa buong mundo. Sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, may mga alamat tungkol sa malawakang pagbaha. Mga kwento ng iilang taong nakaligtas habang ang karamihan ay nilamon ng tubig. Kapansin-pansin na halos kapareho ito ng kwento ni Noah. At hindi lang dito, maraming kultura sa buong mundo ang may ganitong uri ng alamat. Ibig sabihin, maaaring may tunay na pangyayaring pinanggalingan ng mga kwentong ito. Kung ganoon, posible bang may mga nakaligtas na napadpad sa iba't ibang bahagi ng mundo? At isa sa mga lugar na iyon ay ang Pilipinas. Isang napakalaking barko na inaanod ng napakalakas na baha. Wala itong kontrol kung saan ito dadalhin. At ang direksyon ay nakadepende sa agos ng tubig, lakas ng hangin at galaw ng mundo. Kung tumagal ang baha, posible itong maglakbay ng napakalayo. Hindi imposible makarating ito sa Southeast Asia. Dahil sa lokasyon ng Pilipinas, maaari itong magsilbing natural na endpoint ng isang drifting vessel. Isang lugar kung saan maaring huminto ang barko kapag humina na ang agos. May isa pang factor na dapat isaalang-alang. Ang itsura ng mundo noon ay hindi katulad ngayon. Dahil sa paggalaw ng tectonic plates, lindol at pag-angat ng lupa, patuloy na nagbabago ang anyo ng mundo. Ang Pilipinas ay bahagi ng Pacific Ring of Fire, kaya aktibo ang geological changes dito. Posibleng may mga lupain noon na wala na ngayon. At may mga lugar ngayon na dati ay nasa ilalim ng tubig. Kaya kung may barkong napadpad dito noon, maaaring iba na ang itsura ng lokasyon nito ngayon. Isipin mo boy, ang mga kabundukan sa Pilipinas, mga lugar na hindi pa lubusang na-e-explore. Makakapal na kagubatan, matataas na bundok, at mga lugar na bihirang marating ng tao. Sa ganitong mga lokasyon, posible bang may nakatagong sinaunang istruktura? Isang bagay na matagal nang natabunan ng lupa at kalikasan? Hindi ito imposible dahil sa ibang bansa, may mga natagpuang sinaunang lungsod na matagal na palang nakabaon sa ilalim ng lupa. Kung ang Ark ay gawa sa kahoy, malamang ay hindi na ito buo ngayon. Sa paglipas ng libu-libong taon, maaari itong nabulok, nasira o naging bahagi ng lupa. Posibleng natakpan ito ng bato, lupa at halaman hanggang sa tuluyang magmukhang natural na bahagi ng kapaligiran. Kaya kahit dumaan ka sa ibabaw nito, hindi mo agad mapapansin na may kakaiba. Kung may Ark man sa Pilipinas, maaaring nasa ilalim lang ito. Hindi nakikita pero nandyan pa rin. Sa ngayon, walang siyentipikong ebidensya na nagpapatunay na ang Noah's Ark ay natagpuan na kahit saan sa mundo. Maraming eksperto ang naniniwala na ang kwento ay maaaring hango sa mga lokal na baha noong sinaunang panahon. Kaya ang lahat ng ito ay nananatiling teorya. Pero minsan, ang mga teorya ang nagsisilbing simula ng mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan. Kahit walang matibay na ebidensya, hindi rin maikakaila ang dami ng pagkakapareho ng mga flood stories sa iba't ibang kultura. Ang ideya ng isang mundong nilamon ng tubig ay paulit-ulit na lumilitaw sa kasaysayan. At kapag ganito karami ang pare-parehong kwento, mahirap itong balewalain. Maaaring may isang tunay na pangyayari na naging basehan ng lahat ng ito. Kung sakaling may katotohanan ang Ark,
posible na hindi ito matatagpuan sa lugar na matagal nang pinagtutuunan ng pansin. Baka nasa isang lugar ito na hindi masyadong pinapansin ng mundo. Isang lugar na simple sa paningin, pero may tinatagong lihim. At sa dami ng hindi pa natutuklasan sa Pilipinas, hindi imposible na may mga bagay pa tayong hindi alam. Ang Pilipinas ay isang bansang puno ng misteryo, mula sa mga alamat hanggang sa mga hindi pa naaabot na lugar. Sa dami ng isla at bundok, may mga bahagi nito na nananatiling hindi pa lubusang napag-aaralan. Kung may isang sinaunang bagay na natago sa paglipas ng panahon, posible na naroon ito sa isa sa mga lugar na iyon. Hindi natin sinasabing totoo ang teoryang ito, pero hindi rin natin kayang sabihing imposible. Sa dami ng hindi pa natin alam tungkol sa nakaraan ng mundo, maraming bagay ang nananatiling bukas sa posibilidad. At minsan, ang katotohanan ay mas kakaiba kaysa sa ating inaakala. Kayo? May idea ba kayo kung nasaan ang arko ni Noah? Paano nyo ito patutunayan? Biblically, naniniwala ako na ito ay nangyari talaga sa kasaysayan ng tao. Kayo? Naniniwala din ba kayo? Hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood.